Buong gabing hindi nakatulog si Inigo, tama nga marahil si Celeste, nagiging alcoholic, mahal na siya, sa tingin niya ay nakaubos siya ng kalahating case ng beer, bago makaramdam ng antok ng gabing yun. Mahal na mahal niya si Celeste, gagawin niya ang lahat para dito, maliban lang sa pakawalan nito, ngunit kung iyon ang hinihiling nito, wala na siyang magagawa. Kung may mahal itong iba, ano ang silbi ng paglaban niya? Tama si Celeste, parehas silang hindi magiging masaya, magiging miserable lamang ang kanilang pagsasama. Isa pa, wala namang ibang mahalaga para sa kanya kundi ang kaligayahan ng asawa, kahit na ang kaligayahan na iyon ay sa piling ng iba. Pero, hindi siya papayag na iwan siyang simpleng talunan ni Celeste, hindi pwedeng maiwan siya nito na parang basura lamang na basta na lamang itinapon. Masyado na niyang ibinaba ang kanyang sarili para sa kanyang asawa sa pagmamakaawa rito na huwag siyang iwanan. He has to redeem his ego and pride as a man. Anong nangyari kahapon? Regina, saan kayo nagpunta ni Sir Inigo? Usisa ni Criselda sa kaibigan habang iniaabot dito ang bag nito kinabukasan. Sorry, hindi ko pwedeng sabihin, tugon ni Regina, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Tara ay confidential ang peg, umikot ang mga mata ni Criselda, saan nga kayo nagpunta? Lumingon lang ng saglit si Regina at tumitig sa kaibigan, ngunit hindi pa rin tumugon. Alam mo bang pinagchichismisan kayo ng mga empleyado rito? Dugtong na wika pa ni Criselda habang patuloy siya sa pagsunod sa kaibigan, pinangungunahan ni Bruhang Isay. Wala akong paki sa mga chismis nila, tugon ni Regina. Aba, tara ay talaga, napaismed na wika pa ni Criselda, pero alam mo Regina, hindi ko naman sila mesisi kung ichismis kanila, kasi kung hindi lang kita kaibigan, ichichismis din kita. Akalain mo bang magkahawak kayo ng kamay ni Sir na lumabas ng kumpanya, para kayong lovers na may tinatakbuhan? Napaka-romantic naman talaga, mapang-uyam na wika pa ni Criselda. Tumigil sa paglalakad si Regina, wala kaming ginagawang masama ni Sir, sinamahan ko lang siya, tugon niya. Wala naman akong sinabing may masama kayong ginagawa, nagtatanong lang naman ako kung saan kayo nagpunta at kung ano ang ginawa ninyo. Bamantong hininga si Regina, sapat na yung sinabi ko, Criselda, iyon lang ang mahalagang malaman mo, wala kaming ginagawang masama. Tinitingnan niya ng mataman ang kaibigan, napakibit na lamang ito ng balikat. Good morning, Regina, nakangiting bati ni Ezekiel sa dalaga, napatingin pati si Criselda kaya binati na rin ito ng binata. Good morning, Sir Ezekiel, tugon ni Regina, free ka ba mamaya? Usisa ng binata. Pagkarinig sa tanong na iyon ay kaagad na ini-excuse ni Criselda ang sarili, mauna na ako sa inyo, guys, marami pa kasi akong gagawin. Makahulugang tiningnan nito si Regina, at saka ito umalis na sa senaryo. Kumunat ang noo ni Regina sa winika ni Ezekiel, bakit ho, Sir Ezekiel, aniya? Yayayain sana kitang kumain sa labas kung okay lang, tugon ng binata. Wala naman ho akong gagawin mamaya, pero bakit ho ninyo ako niyayaya? Kunot pa rin ang noong tanong ni Regina. Ezekiel cleared his throat, niluwagan din ito ang suot na kurbata. Regina, I like you, he confessed, will you date me? Napaawang ang labi ng dalaga, date, wala ka pa naman sigurong boyfriend. Wala, pero iyon naman pala, so, walang magsiselos if we go out if ever. Wala, pero mayroon na akong ibang nagugustuhan, at iyon ay ang kuya mo. Sa isip na niya lamang winika ang huling mga kataga. Okay, I see you're hesitant, wika ni Ezekiel na halata sa boses na bahagyang disappointed. Bibigyan kita ng panahon para pag-isipan. Alam kong hindi maganda ang naging record ko bilang isang lalaki, but I swear, Regina, malinis ang intensyon ko sa'yo. Wala naman akong iniisip na masama sa iyo, Sir Ezekiel, tugon ni Regina. I understand, you just really need time to think, take your time, sabi ni Ezekiel. Hindi na nagsalita pa si Regina, hinayaan niya na lamang si Ezekiel na isipin ang gustong isipin nito. Hindi naman niya kayang aminin dito ang totoo na si Inigo ang kanyang gusto, si Inigo na never siyang magugustuhan. Napansin ni Regina ang pananahimik ni Inigo maghapon, matamlay na naman ito at hindi niya nakitang ngumiti, nag-alala na naman siya para sa kanyang boss, ngunit hindi niya ito tinanong. Dahil kung may gusto naman itong pag-usapan, ito na mismo ang kusang lumalapit sa kanya, hindi naman siya nagkamali, dahil sa oras ng out ng mga empleyado ay anabangan siya ni Inigo. Pwede mo ba akong samahan ulit? Bungad na tanong sa kanya ni Inigo. Hindi na nagtanong pa ng marami ang dalaga, pumasok na lang siya ng kotse nang pagbuksan siya ng pinto ni Inigo.
Nakita iyon ni Ezekiel, nakaramdam siya ng pagsisikip ng dibdib, nagtagis ang kanyang mga bagang, pinagsisinungalingan ba siya ng kanyang nakatatandang kapatid? Ba't tayo nandito, sir? Nagtatakang tanong ni Regina, nasa loob sila ng isang bar. Hindi ka ba komportable rito? Tanong ni Inigo sa kanya, pupunta tayo sa ibang lugar kung hindi. No, sir, okay lang naman ako rito, hindi ko naman first time na makapasok sa bar, tugon ni Regina. Iinom ho ba tayo? Sige, umorder na ho kayo ng beer, mukha lang ho akong hindi makabasag pinggan, pero kaya ko kayong tapatan sa inuman, kaya akong makipagsabayan, ano, sir, mapanghamong biro niya. Inigo Darket, huwag kayong matawa, sir, seryoso ako, sabi ko naman sa inyo, di ba dadamayan ko kayo sa lahat ng problema nyo, sa kahit na anong paraan, basta kaya ko lang. Help me, Regina, seryoso ng wika ni Inigo. He took both of Regina's hands at tumitig ng direkta sa mga mata nito. I need a woman who will pretend to be my mistress. Nalaglag ang panga ng dalaga sa narinig mistress, mistress as in Kiraida or kabit, sir, aniya. Tumango si Inigo, bakit sir para saan tila natatarantang wika ni Regina. Inigo let go of her hands, yumuko ito at muling tumingin sa kanya, I'm letting go of Celeste, ibibigay ko na ang hinihingi niyang divorce. Nanghina si Regina sa narinig, kahit na mahal niya si Inigo, hindi yun ang nais niyang marinig, ang nais niyang marinig ay nagkaayos na sila ng asawa nito, dahil iyon ang magpapasaya rito. Ngunit, bakit ito sumuko na sa asawa? Wala na akong magagawa, Regina, ginawa ko na ang lahat para hindi niya ako iwan, pero hindi ko rin kayang makita siyang nasasaktan dahil ikinukulong ko siya sa kasal namin, a piece of paper is not enough to make her stay, I love her so much, that's why I'm letting her go. This time, si Regina na ang kumuha sa kamay ni Inigo, nadudurog ang puso ko para sa inyo, sir, ayaw kong makikita kayong nagkakaganito. That's why I need a mistress, Regina, ayaw kong magmukhang kawawa sa mata ng mga tao, I'm still a man, and people will make me a laughing stock kapag nalaman nila ang nangyari sa amin ng asawa ko, na pinakasalan lang ako ni Celeste dahil sa pera ko, at ipinagpalit niya ako dahil sa ibang lalaki, nakakababa ng dignidad. I want to keep my pride, Regina. Pero ganun pa rin naman, Sir Inigo, pag-iisipan ka pa rin ng masama ng mga tao dahil palalabasin mong ikaw ang may babae, wika ni Regina, hayaan na lang ninyo si Ma'am Celeste, huwag ninyong sirain ang reputasyon ninyo. That's the whole point, Regina, mas mabuti nang ako ang magmukhang cheater sa relasyon namin, dahil hindi ba mas common naman ang lalaking nagkakaroon ng third party or affair, he sighed. Besides, mas mahalaga sa akin ang reputasyon ni Celeste, ayaw kong masira ang reputasyon niya, ayaw kong batuhin siya ng mga tao ng mga masasakit na salita, ayaw ko ring ma-disappoint sa kanya ang parents niya, alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang iisipin at sasabihin ng parents niya, pagkatapos ng divorce namin, gusto niyang mamuhay ng masaya. She said she will go for a no-fault divorce, I will cooperate, but we are big people in the business world. Kahit anong mangyari, pag-uusapan kami ng mga tao, hahanapan nila ang sagot sa kung sino sa aming dalawa ang may mali, maghahanap sila kung kanino nila ibibigay ang kanilang simpatsya, at gusto kong mapunta iyon kay Celeste. Napailing si Regina, grabe ang pagmamahal ninyo sa asawa ninyo. Sir Inigo, how could she do this to you? I don't care about myself anymore, Regina, Celeste is my life, I would give up anything for her. Kaya nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo ko, help me find a mistress. Bamantong hininga si Regina, hindi, sir hindi ho ako maghahanap, tugon niya. Saglit na napatitig sa kanya ang kanyang boss at saka ito nagbuntong hininga, it's okay, Regina, I understand, I know what I am asking of you is too much, sa iba na lang ako magpapatulong. Hindi ho ako maghahanap ng mistress para sa inyo, Sir Inigo, dahil hindi na kailangan, wika ni Regina. Kumunat ang noo ni Inigo, ano ang ibig sabihin ni Regina? Ako na lang, sir, nangingilid ang mga luhang wika ni Regina, hire me as your mistress, nakatitig siya sa mga mata niya, hayaan mo akong maging asawa mo. No, mabilis na tugon ni Inigo, that idea is crazy, wika niya. Wala nang mas baliw na ideya kaysa sa iyo, Sir Inigo, ani Regina, you told me a crazy idea, and you asked me a crazy favor, that's why I'm giving you a crazy solution, ako na lang ang gawin mong kabit, bakit lalayo pa kayo? Ayokong madamay ka sa mga personal kong problema. You already involved me, Sir Inigo, mula nang sabihin mo sa akin ang problema niyo ni Ma'am Celeste,
Involved na ako. Oh, bakit hindi ko na lang panindigan at ituloy-tuloy, di ba, wika ng dalaga. No, tugon pa rin ni Inigo, find me someone else, magbabayad ako ng malaking halaga, matigas na wika ni Inigo. Sir, ako na lang, hindi ninyo ako kailangang bayaran, gawin ninyo akong mistress, libre lang ang serbisyo ko. Di ba ang sabi ko sa inyo, dadamayan ko kayo sa problema ninyo, tutuparin ko yon. Sisirain mo ang pangalan mo para sa akin, ani Inigo. Okay lang ba sa iyong matawag na kabit o homewrecker? Basta para sa iyo, sir, mabilis na tugon ni Regina, wala naman akong iniingatang pangalan, sir, I am just a nobody. You're not a nobody, Regina, tugon ni Inigo, itigil mo na ang pagpilit sa akin, dahil kahit ano ang gawin mo hindi ako papayag. Lumapit pa si Regina kay Inigo, isipin niyo, Sir Inigo, kapag ako ang ginawa ninyong fake mistress, maniniwala silang lahat in fact, iyon na nga ang iniisip ng mga tao sa trabaho? Iniisip nila that we're having an affair, hindi ba common din na nagkakaroon ng affair ang boss at ang secretary niya? Di ba marami ng kwentong ganun, I am the most believable mistress that you could have, magaling akong umarte, sir, try me, aniya pa, pinangarap ko yatang maging artista. Matagal na nagtagisan ang kanilang mga paningin pero, basahin mo ang labi ko, Regina, hindi mariing wika pa rin ni Inigo, ginagawa ko ito para iligtas ang reputasyon ng asawa ko, I am not gonna ruin yours. Okay fine, Regina crossed her arms, maghanap ka ng ibang maghahanap ng kabit para sa iyo, aniya, kapag ginawa mo yun, hindi na lang ako ang mag-isang nakakaalam ng sekreto ninyo. Makakahanap pa ba kayo ng mas makapagkakatiwalaan kaysa sa akin? Napaisip si Inigo sa sinabi ng dalaga, lahat naman ng sinabi nito ay tama at may punto. Your life will change kapag naging mistress kita, and that change will not be good, warning niya kay Regina. I'm willing to have my life change no matter what the consequences are, tugon ng dalaga. Why are you doing this, Regina? Dahil lang ba sa naaawa ka sa akin? Napalunok si Regina, oo, sir, naaawa ako sa inyo, pero it is beyond that, you've been good to me, you're a good person, gusto lang kitang tulungan, sir, kaibigan ninyo ako, remember, this is what a friend is for. Oo, kaibigan kita, at maswerte akong magkaroon ng kaibigan na katulad mo, sabi ni Inigo. So, ibig sabihin ba niyan, Sir Inigo, pumapayag na kayong maging mistress ninyo ako? Papayag lang ako in one condition, wika ni Inigo. Anong kondisyon, sir, kinakabahang wika ni Regina? Tatanggapin mo ang tulong ko financially, hindi ako papayag na libre lang ang maging serbisyo mo, malaking sakripisyo ang gagawin mo, kaya dapat lang nabayaran kita, tugon ni Inigo. Kung iyan lang ang paraan para tanggapin ninyo ang alok ko, sige ho, tugon ni Regina. Inilahad ni Nicolo ang kamay sa dalaga, kaagad iyong tinanggap ni Regina, you're hired, wika ni Inigo. Nang gabing iyon ay inihatid ni Inigo si Regina sa bahay nito. Napapadalas yata ang paghahatid sa iyo ng boss mo, makahulugang wika ni Aling Maming sa anak, mukhang madalas na rin kayong lumalabas ng magkasama. Mama, pagod ho ako sa trabaho, ayaw ko hong makipagtalo sa inyo, wika ni Regina. Tingnan mo ang relo, Regina, anong oras na, hindi ba dapat kanina ka pa umuwi, wika pa ni Aling Maming, ano ba ang pinaggagawa mo sa buhay mong bata ka, hindi na trabaho ng sekretarya yang ginagawa mo. Napabuntong hininga si Regina, masakit ang ulo ko, mama, papasok na ako sa kwarto at magpapahinga, nagpatuloy siya sa paghakbang. Huwag kang gagawa ng katangahan. Ha, Regina, alalahanin mong iniwan tayo ng papa mo para sa ibang babae, huwag na huwag kang magiging kabit. Huminto saglit sa paglakad si Regina, muli siyang nagbuntong hininga at pumasok na sa kanyang kwarto. Marahas namang napabuntong hininga si Aling Maming. Too late para magbago pa ng isip si Regina, nangako na siya kay Inigo, against all odds, hindi na siya aatras, she will do anything for him, kahit pamadungisan ang sarili niyang reputasyon, that's how much she loves his boss. Nang dumating si Inigo sa kanilang bahay ay inaasahan niyang handa na ang mga gamit ni Celeste sa pag-alis nito, ngunit hindi. Nagbago ang isip ko, wika ni Celeste, anong ibig mong sabihin, ani Inigo? Since pumayag ka na sa divorce, wala nang dahilan pa para magmadali ako at masyadong maging aggressive. Gumawa na lang tayo ng schedule para sabay tayong pumunta sa Canada para dire-diretso ang proseso. Lihim na nadismaya si Inigo, akala naman niya ay nagbago na ang isip ni Celeste na divorce siya, hindi pala.
Okay, tugon niya, ibinaba niya ang dalang bag at hinubad ang suot na kurbata. Ang mga properties natin, paano ang magiging hat iyan? Napalingon si Inigo sa asawa, I don't care about the properties, kung gusto mo sayo na itong bahay, sayo na ang lahat, siguro pagkatapos ng divorce natin, babalik na lang ako kina mama, pwede ring kumuha ako ng condo unit, I don't need much, aniya. Napatitig sa kanya si Celeste, hindi niya maunawaan kung anong kahulugan ng titig na yun, what aniya pa. Umiling si Celeste, wala, I am just amazed, parang kahapon lang nagmamakaawa ka pa sa akin na huwag kang iwan, tapos ngayon parang magaan na sa iyo ang lahat. Hindi ba sabi mo sa akin na huwag kitang pahirapan, that's what I'm doing, tugon ni Inigo. Tumango si Celeste, thank you, ngumiti si Inigo, siya nga pala, hindi ako dito matutulog ngayong gabi. Saan ka matutulog, kunot ang noong usisa ni Inigo. Magkikita kami ni Arjo, tugon ni Celeste, napalunok si Inigo, kaagad parang may kung anong nagbaras sa kanyang lalamunan, pero pinigilan niya ang sariling maging emosyonal, kailangang ipakita niya sa asawa na magiging okay siya. Isang bagay lang, Celeste, sabi niya, ano yun? Habang hindi pa tayo tuluyang hiwalay, huwag ka munang makipagkita kay Arjo. Nagsalubong ang kilay ni Celeste. Respeto mo ako sa kaunting panahon na nalalabi sa pagsasama natin. Stay in this house. Huwag kang mag-alala, hindi na ako tatabi sa iyo sa pagtulog. Hindi na kita gagalawin, pero, sana pagbigyan mo ako. Iyan na lang ang mahihiling ko sa iyo. Please. Dismayado man ay tumango si Celeste pagbibigyan na niya si Inigo, maliit na bagay na ang hinihingi nito kung tutuusin kaunting panahon na lang naman ang pagtitiisan niya. Kinuha ni Inigo ang kanyang unan at iba pang mga gamit sa kanilang kwarto. Sa guest room na ako matutulog simula ngayon, wika niya. Okay ka lang naman siguro dito mag-isa, yes, I'll be fine, tugon ni Celeste, how about you, baka hindi ka maging komportable sa guest room. Okay lang naman kung sa iisang kama tayo matutulog, nangako ka namang wala nang mangyayari sa atin. Kailangan kong sanayin ang sarili ko na hindi ka katabi, tugon ni Inigo. Lumabas na siya ng kanilang kwarto at nagpunta sa guest room. Nakita ni Aling Purita at ng isa pa nilang kasama sa bahay na si Emmy ang paglabas ni Inigo sa kwarto nila ni Celeste at ang paglipat nito sa guest room. Sabi ko na nga ba, may mali, nalulungkot na wika ni Aling Purita. Nag-aaway po ba sina Ma'am Celeste at Sir Inigo, Nanay Purita, ani Emmy? Kapag makakita ka ng ganyang senaryo, Emmy, ibig sabihin niyan, mayroong malaking hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa, tugon ni Aling Purita. Pero ang tahimik nilang mag-away ganyan talaga madalas ang mga may pinag-aralan, mag-aaway na lang, may class pa rin. Nagsabay pa silang napabuntong hininga, kaya pala napapansin kong tumamlay si Sir Inigo, siguro si Ma'am Celeste ang may problema, ang bait kasi ni Sir Inigo, di ba? Nay Purita, wika pa ni Emmy. Ganun din ang pakiramdam ko, pero hindi tayo pwedeng manghusga, wala tayong alam sa nangyayari, tugon ng ginang. Nang makapasok na sa guest room ay doon na pinakawalan ni Inigo ang kanyang mga luha, they say real men don't cry, pero para sa kanya, hindi iyon kabawasan sa kanyang pagkalalaki. Nahiga siya sa kanyang bagong higaan, mag-isa, tahimik, malamig, niyakap niya ang isang unan at mariing ipinikit ang mga mata, he imagined that he was embracing Celeste, para talagang mabibiyak ang puso niya sa sakit. Bakit sa kanya pa ito nangyari? Sa kanya na walang ibang ginawa kundi magmahal ng tunay at tapat, hindi niya deserve ang sakit. Ngunit kung ito ay kung ano ito, kailangan